Pala at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa araw na ito na Kanyang ginawa at sa Kanyang araw na kung saan ay alalahanin natin ang araw ng Panginoon. So, pagbati po sa mga kapatid natin, bisita na nandito sa loob ng building natin sa Kapitan Akong. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyo. Sa umagang ito ay meron po tayo mga bisita from Valley View, sa Antipolo, sa Cainta, no? Anyway, malapit lang naman yung Cainta sa Antipolo. Kay Pastor Manny Abena. So, babasahin ko lang po, no? Welcome po. Good morning po sa inyo si Melody, si Melody Fulgencio at ang kanyang mga anak, si Edison and Eunice Grace Fulgencio. So, good morning po sa inyong tatlo at salamat sa Panginoon sa inyong pagbisita sa aming iglesia para makasama namin sa aming panambahan sa umaga. At sa ating pang ilang mga bisita na regular nating nakakasama, magandang umaga po sa inyo at salamat sa Panginoon at tayong lahat ay dinala niya ng safe sa lugar na ito at salamat sa isang linggo na tayo pinagpala, ginabayan, iningatan ng Panginoon at tinulungan anuman yung ating mga estado sa buhay, yung mga ating pinagdadaanan o yung anuman yung ating mga ginagawa, no? Tayo may nagtatrabaho, nasa bahay, nag-aaral. Salamat sa Panginoon dahil nakita natin na tayo kanyang iningatan at ginabayan, kinalinga, no? Sinustain. Kaya nga tayo narito ngayon at sama-sama na magpupuri at sasamba sa Panginoon. Bago po tayo tuluyang officially mag-start ng ating gawain ng panambahan ay ang mga ilang pagbati lamang po sa umagang ito. May dalawa tayong kapatid na magse-celebrate or may isa tayong kapatid na nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Today, si Architect Josiah. So batiin po natin siya pag nakita natin siya mamaya. At gayon din si Sister Glo sa April 9. So, happy birthday sa inyo mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay at sa maraming taon na tayo magkakasama sa iglesia. At aming panalangin ang patuloy na pag-iingat, pagkalinga, pagtulong sa inyo, paggabay at pagpapalago ng ating Diyos sa inyong pananampalataya. At salamat sa inyong paglilingkod sa ating iglesia. At lastly, meron din tayong magsa-celebrate na couple para sa kanilang kaarawan na pag-aasawa. No? Wedding anniversary ng ating Deacon Danny at si Sister Gina sa April 9. So, kinasal po sila noong 1994. So, 31 years na silang couple, kasal. So, salamat sa Panginoon sa inyong paglilingkod din naman at buhay at pagmamahal sa kapatiran at higit sa lahat sa ating Panginoon. So, yun po, wala na, no? Wala na may kaarawan at anniversary. Kahapon yata, anniversary nila, ni Anthony, Brother Anthony at Sister Edith, bilang mag-boyfriend yata at saka mag-girlfriend. So, yun. Mamayang hapon po, after po ng ating gawain ng pagsamba sa umagang ito ay yung ating regular na prayer meeting. So kung meron po kayong mga petition, prayer request, thanksgiving sa ating Panginoon, ay kung maaari po ay kung hindi nyo pa napapadala, ay padala po nyo kay Deacon Ray na siyang magpapacilitate po ng ating worship, ng ating prayer meeting mamayang hapon. At today din, syempre, yung ating pag-aalala sa banal na hapunan. So,
Bilang mga mananampalataya ay inaasahan na kayo po mamaya ay narito para alalahanin natin at ipagdiwang ang banal na hapunan. At bago po mangyari yun, ay magkakaroon tayo ng votation, no? So, para po sa dalawa nating applicant, si Brother JM at si Daniel, si Denny Montojo. So, yun po, no? Yun lamang po para sa ating mga announcement this morning. At bilang pagtawag po sa panambahan, hayaan niyo po na basahin ko ang ilang mga talata sa Jeremiah 32, verses 40, no, to 42. Ito po ang sinasabi, ako'y gagawa sa kanila ng isang walang hanggang tipan, at hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan sila ng mabuti, at ilalagay ko sa kanilang puso ang pagkatakot sa akin, upang wag silang humiwalay sa akin. Ako'y magagalak sa kanila, nagawan ko sila ng mabuti, at sa katapatan ay tatanim ko sila sa lupaing ito ng aking buong puso at buong kaluluwa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong aking dinala ang lahat ng malaking kasamaang ito sa bayang ito, gayon ko dadalhin sa kanila ang lahat ng mabuti na aking ipinangako sa kanila. Isa po yung maikli nating pagbubulay-bulayan para po paghahanda sa ating panambahan sa umagang ito. Malapit na po yung eleksyon, no? Kita natin na marami ng mga kandidato na nangangako at bibigay ng kanilang mga kagustuhan, mga mamubuting pinapangako nila sa ating lahat, no? Naririnig natin yung kanilang mga reforma na gustong ihain sa atin. At alam naman natin pagkatapos ng usok ng eleksyon, ng bakbakan, ay karamihan sa kanila ay hindi tutupad sa kanilang mga pangako, no? Base naman yan sa mga experience natin na nararanasan. At kung meron mang iba na sa biyaya ng Panginoon ay sumunod, no, tumupad sa kanilang pangako. Pero ito yung ating gusto kong bigyan ng diin kung bakit tayo narito sa lugar na ito para purihin, sambahin at dakilan ang ating Diyos. Dahil sa kanyang tipan, yung kanyang pangako sa atin. At dahil ito sa pagtubos ng ating tagapagligtas na ang Panginoong Jesucristo. At yung kanyang pangako sa atin na hindi niya tayo hihiwalay at gagawan tayo ng mabuti. Binasa ko kanina. At itong tipan na ito ay walang hanggan at hindi nagbabago. Hindi katulad ng mga pangako ng mga kandidato ngayon na meron ngayon at wala kinabukasan. Pero itong pangako at tipan sa atin ng Diyos ay sigurado at hindi nagbabago. Hindi kailanman nawawala sapagkat siya ang nangako sa atin. At ipinahayag niya sa atin na ilalagay ko sa kanilang puso ang pagkatakot sapagkat ito naman ang ginawa ng Diyos sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay ay inilagay niya yung takot sa ating mga puso at tayo'y upang huwag mahiwalay sa Kanya sa pamamagitan ng pagtubos at redeeming work ng ating Panginoong Hesus ay tinanggal niya, no, yung parusa ng kasalanan at binigyang kasiyahan niya yung hustisya ng Diyos. Kaya nga yung kanyang kalikasan na perpektong kalikasan ay binihis sa atin upang tayo ay maging katanggap sa Panginoon. Kaya nga sa umagang ito, yun yung ating maging pagkilala kung bakit tayo ay pupuri at sasambat sa Panginoon sa umagang ito. Dahil siya, sa kanyang dakilang habag sa atin ay iniligtas niya tayo magmula sa kadiliman patungo sa liwanag. Dahil sa natapos at perpektong ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa
krus ng Kalbaryo. Kaya purihin natin at sambahin natin ang Diyos sa umagang ito sapagkat iyan po ang nararapat dahil siya ay karapat-dapat na ng mataas na papuri at pagsamba. Tayo po'y manalangin para sa ating pagsimula. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita. Ikaw po ay dakila, banal at walang hanggan, Panginoon. At ikaw ay tapat sa iyong mga pangako at mga kabutihan sa amin. Salamat sa kabila ng aming mga kasalanan at pagiging hindi deserving ng iyong habag, awa at pag-ibig ay patuloy kami na nakakaranas ng iyong biyaya at habag sa amin at katapatan. Salamat po, Panginoon, at sa umagang ito, salamat sa magandang panahon na pinagkaloob mo sa amin. Nais ka namin purihin at sambahin. Sana po ay samahan mo kami at turuan mo kami kung paano ka namin sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buong oras na gugugulin namin sa pagsamba, pag-aawitan namin sa inyo ng mga himno at pananalangin at pag-aaral ng iyong banal na salita. Sana po ay samahan mo kami. Nawa po ang iyong banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin upang ang bawat isa sa amin, kaming mga miyembro ng iglesyang ito na nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan ay managana sa aming pag-ibig at pananampalataya po sa inyo. At sa mga mahal namin sa buhay na wala pang ugnayan sa inyo, gamitin mo po sana ang gawain ito ng pagsamba, higit sa lahat ang pag-aaral po ng iyong salita. Nawa po ang ebanghelyo na kanilang mga rinig ay magdala sila sa pagsisisi ng kanilang kasalanan at pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang araw na ito. Tulungan mo kami na sundin ang iyong kahilingan o yung utos sa amin na banalin ang araw na ito. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating unang awit. Sa hymn 50 po ng ating hymnals. Awitin natin at itatampok po natin ang kabutihan ng ating Diyos. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is the health and salvation.
Amen. Please be seated. Sa Psalms 103, na kung saan po dito hinango itong hymn na ito, ang sinasabi, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. So, sa umagang ito, pinupuri natin at sinasamba ang Panginoon. At sabi pa rito, huwag nating kalimutan yung kanyang mga biyaya, benefits sa atin. Ano ba itong mga ito? Yung kanyang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yung kanyang pagtubos sa atin sa ating mga kasalanan. At sinabi pa rito, yung pagpapagaling sa ating mga karamdaman. So, isa sa mga pangako ng Panginoon, yung kanyang di lang spiritual na kagalingan, maging din yung ating mga physical na kagalingan kung kanyang kalooban. Kaya sa ating mga kapatid na dumadanas ng karamdaman, meron tayong pag-asa na tayo makakasumpong ng kagalingan kung loloobin ng ating Panginoon. So patuloy po nating sambahin ng Diyos sa pag-aawitan. Sa ating pangalawang himno ay ating pong awitin ang isang himno patungkol sa araw ng Panginoon sa hymn 321 ng ating Trinity Hymnal Book, O Day of Rest and Gladness. So sabay-sabay po nating awitin. On thee the highest
and called that Sabbath a delight, the holy of the Lord. So, kaya nga po, may kasiyahan sa pag-observe ng banal na araw ng Panginoon. So, sa pagkakataong ito, tayo po'y dadako sa ating regular scripture reading. Tawagin po natin ang si Kuya Mark para pangunahan tayo sa pagbasa ng ating scripture reading this morning. Magandang umaga mga kapatid. Bago po natin basahin ang ating scripture reading sa umagang ito, ay ating balikan muna natin yung naunang dalawang chapter ng Zechariah. So, parang brief summary, yung chapter 1, ang pinaka-summary nun is Return to Me or We Return to God. Chapter 2 naman ay sinasabi doon, I will dwell in you. Ngayon, babasahin natin ang chapter 3 that answers the question how. Paano tayo magdudwell sa ating Panginoon? Paano tayo makakabalik sa ating Panginoon? So, sa Zechariah chapter 3, dito po natin malalaman. So, bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos, tayo po'y lahat tumayo. Zechariah chapter 3 verses 1 to 10. Pagkatapos ipinakita niya sa akin si Josue na pinakapunong pari na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang paratangan siya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas. Ang Panginoon na pumili sa Jerusalem ay sumuway nawa sa iyo. Di ba ito'y isang gatong na inagaw sa apoy? Si Josue naman ay nakasuot ng maruming damit at nakatayo sa harapan ng anghel. Sinabi ng anghel sa mga nakatayo sa harapan niya, hubarin ninyo ang kanyang maruming kasuotan. Sinabi ng anghel kay Josue, tingnan mo, aking inalis ang iyong kasamaan at dadamitan kita ng magarang kasuotin. Aking sinabi, hayaan nilang lagyan siya ng isang malinis na turbante sa kanyang ulo. Kaya't nilagyan siya ng malinis na turbante sa kanyang ulo at dinamitan siya at ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa tabi. Tinagubilinan ng anghel ng Panginoon si Josue. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan at kung iyong susundin ang aking bilin, ikaw ang mamumuno sa aking bahay at mangangasiwa sa aking mga bulwagan. Bibigyan kita ng karapatang makalapit sa mga nakatayo rito. Pakinggan mo ngayon, O Josue, na pinakapunong pare, ikaw at ang iyong mga kaibigan na nakaupo sa harapan mo, sapagkat sila'y mga palatandaan ng mga bagay na mangyayari. Ilalabas ko ang aking lingkod na sanga. Sapagkat narito ang bato na aking inilagay sa harapan ni Josue, sa ibabaw ng isang bato na may 7 mata. Narito, ako'y mag-uukit ng titik nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At aking aalisin ang kasamaan ng lupaing iyon sa loob ng 1 araw. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aanyayahan ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at ng puno ng igos. Makakaupo na po tayo. So mga kapatid, no, ito si Zechariah ay vision. Ito po isang pangitain. Na si Joshua o si Josue, I hope na nasabi ko yun ng tama, isang high priest standing before God.
na siya po ay nagsusuot ng filthy clothes. So, ito po isang representation ng ating mga kasalanan. Of course, nandun din, isa sa elements ng binasa natin is si Satanas, na nandun din trying to accuse him. Pero, dito natin makikita ang kabutihan ng Panginoon. Instead of condemning Joshua, ang Panginoon ay nagsabi na, I have taken away your sin and I will give you clean clothes. So dito pinapakita ng ating Panginoon na siya ang nagka-cleanse sa mga makasalanan through His grace. It is not about us saving ourselves, but dito malinaw na ang ating Panginoon ay ang nagbibigay ng kaligtasan sa atin. So, paano po ito nagre-relate sa ating Panginoong Jesus? So, napansin nyo na nabanggit din doon yung sanga. Medyo in-emphasize ko rin ng konti doon. O sa wikang Ingles, branch. Sanga or branch. So, God also speaks of the branch, a title for the coming Messiah. So, Jesus Christ. And He says that the branch, He will remove sin in a single day. Yun yung araw na iyon, yung that day is the cross. When Jesus took our sin and gave us His righteousness. So, ito yung mga ito yung parang mga key points. So, number 1, guilty tayo. We are guilty before God. Like Joshua, we are covered in sin. Walang ni isa sa atin ang walang kasalanan. Lahat po tayo, lahat ng tao sa mundong ito ay makasalanan. Number 2, we cannot clean ourselves. Only God can take away our sin. Number 3, God justifies us by grace, not by works, but by His mercy. Number 4, Jesus is the promised Savior. The branch o yung sanga na nabanggit sa talata is the only one that will remove sin fully and forever. And then number 5, true change begins inside. So, may mga outward restoration. Nandyan yung temple, nandyan yung mga lupain. Pero it means nothing. Walang kung walang inner cleansing. At ang inner cleansing, ang nag-grant lang nun, ay ang ating Panginoon. So, ang sinasagot ng chapter 3 versus dun sa chapter 1, chapter 2, paano tayo makakabalik sa ating Panginoon? God must cleanse us first. Yun lang po. Thank you, Brother Mark. Sa pagkakataong ito ay tayo po dadako sa ating pagkakaloob bilang bahagi pa rin po natin na pagsamba sa Panginoon sa umagang ito. Sige po, tayo manalangin para sa ating tithes and offering. Aming Diyos na mabuti at banal, marami pong salamat. Kinikilala po namin na ang lahat ng bagay ay ikaw po ang nagbigay at nangangasiwa nito. At ginagawa mo lang kaming mga steward ng mga bagay na ikaw na mismo ang nagkaloob sa amin. Maging ang aming mga buhay o yung aming mga tinatangkilik ay kinikilala namin lahat ng ito ay galing sa inyo. Kaya may kababaang loob kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo ngayon at binabalik kaloob namin anuman yung mga anuman ang aming mga tinanggap dahil sa kabutihan ng iyong kamay. Salamat po, Panginoon. Nawa po, tanggapin mo yung aming mga offering, mga tithes and offering at mga kaloob. At bigyan mo po sana ng kasiyahan ang bawat isa na
nagbabalik kaloob po sa inyo. At higit sa lahat, patuloy mong bigyan ng katapatan ang mga nangangasiwa ng mga salaping ito, mga blessings na ito, mga kaloob na ito, na magamit sa mga gawain ng iglesia. Higit sa lahat sa pangangaral ng iyong salita at sa dakumang ito na kung saan ay pinangangaral yung salita at sa anumang lugar na kung saan ay bibigyan mo ng kabigatan o ng opportunity ang aming iglesia para maipangaral po yung salita. At gayon din naman sa pagsuporta sa mga nagpapagal po para sa pangangaral at pagbabahagi po ng iyong banal na salita. Kaya salamat po sa iyo po namin, pinagkakatiwala ang bagay nito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo dumako sa tugatog ng ating pagsamba, na kung saan ay ipangangaral ang banal na salita ng Diyos, ay muli po tayong umawit. Bilang paghahanda po sa ating pakakinig ng mensahe ng Panginoon sa atin. Awitin po natin ang hymn 705 sa ating mga Trinity hymnal books, Marvelous Grace of Our Loving Lord. So, patungkol po sa biyaya ng Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outward, there where the blood of the Lamb was free. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse, redeem. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves roll, threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty God. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse, redeem. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse, redeem. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all my sin. Marvelous grace that is greater than all our sins. So, sa mga kaibigan natin na kung sa tingin mo ay napakabigat ng iyong kasalanan at hindi ka makalapit sa Diyos. Ito po, sinasabi, but where sin abounded, grace did much more abound. So, higit na mas dakila, higit na lampas-lampas ang biyaya ng Diyos para sa kaligtasan sa ating mga kasalanan. So,
Kaya nga po itong ating kaligtasan ay sa libre biyaya lamang po ng Panginoon. Wala po tayong ambag dito. Hindi ito dahil sa ating kagalingan o kakayanan, hindi sa ating mga kabutihan, sapagkat lahat po yan ay basura sa harapan ng Diyos. Kundi dahil lamang po sa masaganang biyaya ng Diyos, na siya rin naman ang magkakaloob sa atin sa kanyang dakilang habag sa atin. So, tayo po dadako na sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Pero bago po tayo dumako doon ay tawagin si Pastor, ay babasahin ko po ang Luke chapter 6. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para bilang paggalang sa banal na salita ng Panginoon. Babasahin po natin ang verses 1 to 11 kung saan hahanguin ng ating pastor ang kanyang pangangaral sa atin. So, beginning sa verse 1, chapter 6, isang araw ng Sabat habang bumabagtas si Jesus sa mga triguhan, ang mga alagad niya ay pumitas ng mga uhay at pagkatapos ligisin sa kanilang mga kamay ay kinain ng mga ito. Subalit sinabi ng ilan sa mga Fariseo, bakit ginagawa ninyo ang hindi ipinahihintulot sa araw ng Sabat? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang mga kasamahan niya ay nagutom? Siya ay pumasok sa bahay ng Diyos, kinuha at kinain ng tinapay na handog, at binigyan pati ang kanyang mga kasamahan na hindi ipinahihintulot kainin maliban ng mga pari lamang. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Verse 6, nang isa pang Sabat, siya ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaki na tuyo ang kanang kamay. Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ay nagmamatsyag sa kanya kung siya ay magpapagaling sa Sabat upang makakita sila ng maibibintang laban sa kanila. Subalit alam niya ang kanilang mga iniisip at sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay, halika at tumayo ka sa gitna. At siya'y tumindig at tumayo. Sinabi ni Jesus sa kanila, itinatanong ko sa inyo, pinahihintulot ba sa kautusan na gumawa ng mabuti o gumawa ng masama kung Sabat? Magligtas ng buhay o pumuksa nito? At matapos niyang tingnan silang lahat ay sinabi sa kanya, iunat mo ang iyong kamay. Gayon nga ang ginawa niya at nanumbalik na dati ang kanyang kamay. Subalit sila'y napuno ng matinding galit at pinag-usapan nila kung ano ang maaari nilang gawin kay Jesus. Purihin po ang banal na salita ng Diyos. Siya po sana ang magpala ng kanyang banal na salita. Maaari na po tayong umupo. Tawagin na po natin si Pastor. Salamat, Brother Nato, sa pangunguna sa pananambahan. Ating pong alalahanin ang may mga kaarawan sa linggong ito. Particularly today is the birthday of our brother Josiah. Sa Wednesday, si Ate Glo at ang wedding anniversary ng ating diakono at ni Ate Gina, and also ang ating regular FB follower, si Papa Roman, this coming April 11. So sila po ang mga celebrators na ating pong ilalapit sa Panginoon sa linggong ito. At ganoon din po, may mga ilang kapatid tayo at mga regular attenders na nasa banig ng karamdaman. Si Brother Bridge na hindi naka-attend kahapon sa ating men's meeting. Dumako po tayo sa ating mga panalangin sa umagang ito. Tunay nga, Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin upang kami makadako sa gusaling ito, kalakip ng aming mga iba't ibang kapatirang iglesia na sa mga oras na ito ay dumadaan sa pagsamba at pagkilala na ang banal na araw na ito ay hindi sa amin, kung hindi isang araw na ibinukod mo para sa iyong pagtaas ng iyong pangalan, papuri at pananambahan. Salamat, Panginoong Diyos, na kami nakikibahagi at kami recipient ng iyong kabutihan. At sa umagang ito ay akmang-akma na aming pag-aaralan
ang araw ng pamamahinga, ang araw ng aming Panginoon bilang aming paksa sa aming patuloy na pag-aaral sa Ebanghelyo ni Lucas sa aming sermon series sa iglesyang ito. Itinataas din po namin, Panginoong Diyos, tunay nga ang iyong pagkilos sa mga kapatid namin, mga mahal namin sa buhay, sa patuloy na pagpapala mo ng buhay. Tunay na ikaw ang may akda ng buhay. You are the author of life. At ikaw ang naggagawa dito sa bawat isa sa amin. At sa linggong ito ay may mga kapatid kami na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Si Architect Brother Josiah sa araw nito, si Ate Glo this coming Wednesday, at si Papa Roman sa April 11. Salamat po sa mga patuloy na buhay na iginagawad mo. At dalangin po namin na gamitin ang buhay na ito para po sa pagbibigay luwalhati at pagpaparangal ng iyong pangalan at paglilingkod. Salamat din sa pagdiriwang ng anibersaryo ng aming diakono at si Ate Gina. Salamat po sa panibagong taon na kanilang pagsasama at patuloy mong bigkisin, O Diyos, ang kanilang pagsasama. Dalangin din namin, Panginoon, ang buong araw na ito, hindi lamang ang araw ng pagsamba ngayong umaga, kung hindi ang aming sama-samang pananalangin, maging sa aming maikling pagpupulong tuwing first Sunday of the month, at maging ang aming second afternoon service, ang communion service namin na kung saan ay muli kaming mag-aala-ala at makikipagtipanan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na hapunan na we are expressing that we are still professing the faith na aming pong hiniyakap. Salamat din, Panginoon, sa aming mga bisita. Salamat po sa mga kapatid namin from Valley View Baptist Church for gracing us and visiting us this morning. Salamat din, Panginoon, sa mga FB followers namin na patuloy po namin itinataas na kasangkapanin mo ang teknolohiyang ito upang ang iyong mga salita ay lumaganap at makinabang ang kanilang mga kaluluwa. Panginoon, tinataas din po namin ang aming pong pagpapasya sa dalawang kapatid namin na nag-apply for membership sa aming iglesia. Dalangin po namin ang iyong pangunguna at paggabay sa bawat miyembro ng kapatiran. Tinataas din namin, Panginoong Diyos, ang aming mga summer ministry na sa buwang ito at sa susunod na buwan ay magaganap. Panginoon, tinataas ka namin sa umagang ito ang iyong banal na spirito na magbigay sa amin ng konbiksyon, pagtutuwid at pagpapalakas at kaligtasan kung kinakailangan. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay nilalapit namin na may kapurihan at pasasalamat at pagtitiwala sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. 7 days mula ngayon ay nabalita po. In fact, naunahan pa nga po ang mga mainstream media patungkol sa isang viral incident na nangyari last Sunday. It was just last Sunday, March 30. Na kung saan ang isa pong road rage na nangyari na kumalat viral sa FB at nakuha na lang po ng mainstream media sa kinalunisan. Subalit kumalat na ito. Kinahapunan pa lang ng linggo ng hapon ay kumalat na ito sa ating mga FB Reels and FB pages at isinare po ito patungkol sa rage ng nangyari sa Boso-Boso Antipolo na nagkaroon po ng di pagkakaunawa ng isang SUV na sasakyan at isang motor. At nakalulungkot po sapagkat nauwi po sa barilan at nasawi ang tatay nung allegedly nakagitgitan at nagsumbong yung tatay na siya ginigipit sa kalsada. Nakalulungkot sapagkat ito po ay nagbigay ng isang mabigat na simboyo ng damdamin. At nakalulungkot sapagkat ito'y nangyari sa araw ng Sabat. Similarly, sa ating talatang pag-aaralan ngayong umaga, particularly in verse 11 of Luke chapter 6, makikita natin dito is the same language, the same vocabulary. Nag-init ang kanilang kalooban, napuyo at tapuspos ang kanilang damdamin sa galit sa araw ng Panginoon, sa araw ng pamamahinga. Kaya ay entitled God's message this morning, Sabbath Rest or Rage. Sapagkat makikita natin as we have going to discuss this particular 11 verses,
we will find out and we will see that rage has been exposed, pinamalas dito po sa ating pag-aaral. Well, kung mapapansin po natin, ang dalawang event na ito ay magkaibang araw. Pero ginawa lamang po ni Lucas, deliberately, si Lucas po, inarrange niya ang kanyang gospel in a section of by themes, sa pamamagitan po ng tema. Kaya mapapansin natin in chapter 6 verse 1, sabi dito, on Sabbath day, and then verse 6 of same chapter, on another Sabbath. So here we see, makikita po natin, ang kaganapang ito ay nangyari sa magkaibang araw. Pero parehas na tema, at ito ay tema ng araw ng pamamahinga. At apat na bagay ang nais ko pong bigyang diin at ipakita sa atin bilang pagpapaliwanag sa mga talatang verses 1 to 11. First, we have to understand the concept of Sabbath keeping. Kinakailangang maunawaan natin ang konsepto ng Sabbath keeping. Secondly, on this particular narrative, verses 1 to 11, we will see the controversy, a controversial action that led to the condemnation. And thirdly, we will see the correction of Jesus. And fourthly and finally, we will have a concluding lessons on this particular subject matter. So ito po ang apat na bagay na nais ko pong bigyang diin, tingnan natin at matutunan natin sa ating pag-aaral sa umagang ito. Una, pansinin po natin the concept of Sabbath keeping. Ang Sabbath keeping po ay hindi po ito imbento ng Kristyanismo ng bagong tipan. Ang Sabbath keeping po ay makikita natin, wala pa po ang kautusan ng Diyos sa lumang tipan, ay naroroon na. As a matter of fact, ito po ay nauna pa bago pa magkasala at mahulog ang tao sa kasalanan. Sapagkat ito po ay tinatawag sa tatlong gawain na tinatawag na creation mandate or creation ordinance. In Genesis chapter 2, verse 1 to 3, matapos pong likain ng Diyos sa 6 na araw, ang lahat ng bagay dito sa mundo, ay sa ikapitong araw siya ay namahinga. And that concept of rest is one of the activity that every creature ought to also observe. Kaya mapapansin po natin in chapter 1 and 2, bago po mahulog ang tao sa kasalanan, meron na kagad in-establish ang Diyos na tatlong gawain ng tao sa sangkatauhan. Una ay ang pagsamba, ang paggawa, at ang pagpapamilya. These are the three important activities of mankind in a week. Kaya kung atin pong susuriin at sisipatin, ano po ba ang kalooban natin ng Diyos sa ating mga buhay, ay sukatin mo ang iyong oras na iginugugol sa tatlong gawain ito. Pagtatrabaho, pagpapamilya, at pagsamba. Nagkagulo-gulo lang po ito, nagkaroon lamang po ng problema sa institusyon ng trabaho, pamilya, at ng pagsamba nang pumasok ang kasalanan. It was marred by sin. Kaya pumasok po ang iba't ibang elemento ng kasalanan sa institusyong ito na tinatag ng Diyos. Matatandaan po natin ang Sabbath keeping, ang paglalaan po ng oras at araw sa Diyos ay in-include, isinama sa 10 utos ng Diyos. Turn your Bibles in Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Verses 18 to 11. Dito makikita natin ang ika-4 na utos ng Diyos sa verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but on the 7th day, the Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you and your sons and your daughter and your male servants and your male female servants, your livestock and the sojourner that within your gates. Verse 11, for in 6 days the Lord had made the heaven and the earth and the sea and all that is in them, and rested on the 7th day.
Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. On this particular chapter, or particular command, in the fourth command of the Ten Commandments, here we see the reason why there is Sabbath keeping. Bakit po iniuutos ng Diyos na i-observe ng sangkatauhan ang araw ng Panginoon o ang Sabbath rest? Primarily, as a memorial on God's creation. Maliwanag po ang utos dito. Yung pong paglalang ng Diyos sa sangkatauhan, ito po ay para sa kapakinabangan ng tao. Yung raw materials dito sa mundo, na siya pong nagiging dahilan kung bakit tayo ay nakakapagtrabaho, that we are able to provide food in the table for our family, it is all because of the creation of God. And here is a very strong instruction that the very reason why the people in the Old Testament, they are obliged to observe the day of the Lord because of the memorial of God's creation. Pero pagkatapos po nito, nung sila po ay mag-wander na for 40 years sa wilderness, mapapansin po natin na yung susunod na generation na papasok sa bagong tipan, muling nagbigay ang utos ang Diyos patungkol sa pag-alaala sa araw ng Panginoon. Muli pong ni-rehearse ang 10 utos. At ito po yung makikita natin sa Deuteronomy chapter 5. Turn your Bibles to Deuteronomy chapter 5, particularly in verse 15. Again, in verse 15, binanggit po sa verse 12, observe the Sabbath day. And in verse 15, you shall remember that you were slave in the land of Egypt. And the Lord your God brought you out from there with the mighty hand and outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. The second reason why God is obliging His people for the memorial of the Lord's Day or the Sabbath day in the Old Testament is the second reason, because of the deliverance and the redemption na ginawa niya sa bayan ng Diyos from the slavery of Egypt. Na pang titingnan po natin na ang prinsipyong ito nag-carry over sa bagong tipan, it must be also both memorials must be in mind ng mga bagong tipang mananampalataya sa bagong tipan. Alam niyo ba sa 10 utos ng Diyos? Only the 4th commandment in the 10 moral law of God that starts with the word remember. Wala kayong ibang makikitang utos sa 10 utos ng Diyos na ginamitan ng salitang remember, other than the 4th commandment. Matapos pong maibalik ng Diyos ang bayan niya sa exile from Babylon, from 70 years of captivity, natuto ba ang bayan ng Diyos? Natuto ba yung mga succeeding generation? Tingnan po natin, Nehemiah chapter 13. Nehemiah chapter 13, verse 15 to 18. In those days, I saw in Judah people treading winepress on the Sabbath, and bringing the heap of grain and loading them on donkey, and also wine, grapes, fig, and all kinds of load, which they brought into Jerusalem on the Sabbath day. And I warned them on that day when they sold food. Tyrants also live in the city, brought fish and all kind of goods, and sold them on Sabbath day to the people of Judah in Jerusalem itself. Then I confronted the nobles of the Judah and said to them, what is this evil thing that you are doing, profaning the Sabbath day? Verse 18, did you not your fathers act in this way? And did not our God bring all this disaster on us, on our city? Now you are bringing more wrath on Israel by profaning
the Sabbath. Dito galit na galit si Nehemiah. Hindi ba tayo nagtatanda? Hindi ba tayo natuto sa ating karanasan ng ating mga ninuno? Kung bakit tayo hinayaan niyang maging alipin, maging captives sa Babylon for 70 years. At ngayong ibinalik na tayo sa ating tubong sinilangan, sa ating bayan. Ito na naman tayo. Ginagawa natin ang bagay na kung saan ang dahilan kung bakit ang ating mga ninuno ay naging captives in Babylon. So here we see the reason that they were in captives. One of the reasons is not only their sin of idolatry, but the non-observance of the Sabbath. Their forefathers neglected this command. So dito natin makikita that the Sabbath keeping in the Old Testament, now Lord's Day in the New Testament, is a concept that even in the time of creation has been observing, has been doing. Secondly, matapos po natin ma-establish ang konseptong ito in the pages of the Scripture, but secondly, now let's go to our text, Luke chapter 6, verse 1 to 11. On this particular section, kagaya ng sinabi ko, magkaibang araw ito o magkaibang event ito, pero same day, same theme. That is about the theme of the Sabbath day. Verse 1 and verse 6, parehong tema. Magkaiba ng lugar, magkaiba ng sitwasyon, magkaiba ng pangyayari. Subalit, naganap sa araw ng pamamahinga. Dito makikita po natin, there was a quote-unquote controversial action from Jesus and even His disciples. Yung una, yung first part, chapter 6 verse 1 to 5, it's about the disciples of the Lord Jesus Christ that have that controversial quote-unquote action. In verses 6 to 11, it is about the Lord Jesus Christ Himself. So magkaibang tao. Yung unang bahagi ay mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Pero pagdating sa verse 6 to verse 11, mismong ang Panginoong Jesucristo. Pero ito ay mga controversial na gawain na ginawa ng mga alagad ni Kristo at ni Kristo mismo sa araw ng pamamahinga. At ang pinakapangunahing figure sa dalawang okasyong ito ay walang iba kung hindi ang mga religious leaders. The Pharisees, the scribes, the Jewish leaders of each clan who are carefully watching every step, every move of Jesus and His disciples. The so-called self-appointed guardians of Sabbath. These Pharisees, they are the one who interpreted. They are the so-called guardians. They protect the Sabbath activity. In fact, ito pong mga Pariseyong ito sa panahon ng Panginoong Jesucristo, nag-interpret sila at nakagawa sila ng mga 39 na mga bagay, na mga man-made laws na dapat hindi ginagawa sa araw ng Sabbath. So 39 mga gawain. In fact, they have imposed these religious activities na bawal in the time of the Lord Jesus Christ. Bilang halimbawa, sa 39 na ito, bawal po ang babae na humarap sa salamin or during that time, yung may reflection ka. At makikita mo may puti kang buhok, tatanggalin mo. Bawal yun. Paggawa yun. Yung paglalakad, hindi ka dapat lalampas ng 10,000 steps. Hindi ko na-check kung gaano kalayo yung 10,000 steps. Brother Kevin, ilang kilometro ba ang 10,000 steps? So, pagka lumabas ka doon, nagkasala ka na. Kaya, during the Sabbath, meron silang tinatawag na pole. No, meron silang boundary tinatayong parang plug. Na pag nakita mo yung plug na yan, huwag ka nang lalampas kasi 10,100 na yung susunod na step. Ganon sila ka-legalistic, ganon ka sila ka-higpit. Working such as cooking, plucking out. Yun pong
yung pong tinanggal mo yung balat ng grain, is considered working. Para sa mga Pariseyong ito, ang Sabat ay naging isang pabigat imbis na naging pagpapala sa sangkatauhan. They are full of legalistic rules, which is the so-called Pharisees are the guardians of Sabbath. In verse 2, makikita natin in chapter 6, dito inakusahan ng mga Pariseyo ang alagad ng Panginoong Jesucristo. Ang akusasyon ay hindi pagnanakaw, hindi pagkuha ng gamit ng iba, hindi po. Bakit po? Kasi in the Old Testament, meron pong provision sa law na yung pong nagmamay-ari ng isang bukirin, kapag hinarvest niya ito, magtitira talaga siya sa mga gilid-gilid nito ng mga maaaring pwedeng pitasin ng mga dumadaan sa bukid na yon sa mga foreigner para sila ay may makain. Meron pong provision yon. Ang bawal ay yung meron kang sako, isasako mo yung mga, hindi, yung makukuha mo lang sa pamamagitan ng yung mga kamay. Yan po'y makikita natin doon po sa aklat ni Ruth. Na si Ruth, no, siya po ay isang Moabita at siya po ay napadpad dito dahil po sa kanyang pagsama sa kanyang biyanan, si Naomi, at nanguha po siya sa field ni Boaz. So, hindi po pagnanakaw ang akusasyon ng mga religious Pharisees na ito, which are the guardians, quote-unquote, of the Sabbath day. Ang violation ng mga alagad ni Kristo ay kumuha sila at tinanggal sa balat. That is what we call the gleaning and the plucking out of the grain for food. In verse 7, another accusation, a controversial action, ito naman po ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. They have a close eye in Jesus and they are looking and watching if Jesus will going to heal a man with a withered hand. Yung lalaki na merong tuyong kamay. During that time, tandaan natin, yung tuyong kamay, ang description parang kung ano yung paralyzed sa panahon natin ngayon. Di po ba? So yung word medical term nating paralyzed, hindi pa talaga na-associate during that time. But theologians and commentator would says is a paralyzed, di ba? Kapag ang isang paralyzed na kamay hindi nakaunat, kung hindi either baluktot, due to stroke, no? Dahil nga po sa yung nerves niya, sa utak niya, dito sa kanyang katawan, hindi nagko-coordinate. So, ang description nila doon ay parang tuyong kamay. Pero sa panahon natin ngayon, with modern sciences, we can say it's like a paralyzed na bunga ng stroke. Yun po ang akusasyon din of these so-called guardians of the Sabbath. Pagagalingin ba ni Jesus ang taong ito sa araw ng Sabbath? And those are the two controversial incidents that happen on different time but same theme, Sabbath day. There is a controversial issue about the disciples of Christ, pangunguha at pagbabalat ng grain upang makain, at pangalawa, yung pong pagpapagaling ni Kristo sa isang lalaking na paralyzed. Thirdly, the correction of Jesus. On this account, makikita natin that Jesus made a clear correction on the accusations of the Pharisees. Nilinaw niya, in verse 3, he pointed out a particular event in the Old Testament na alam ng mga Pariseyo ito. It was the event that David and his men on Sabbath day pumasok sa templo sapagkat sila'y tinutugis ni Saul at kumain sila ng tinatawag na showbread sa templo. The showbread in the temple, ito po yung isang pagkakautos ng Diyos na
ang mga Levita ay maglalagay ng showbread, and after 7 days, kukunin nila yon, papalitan nila ng bagong binake na showbread, at yung nakalipas na showbread, pwede na nilang kainin yon bilang pagkain ng kanilang pamilya. It so happened, nung bagong palit na ito ni Ahimelech, nung priest na si Ahimelech, ay dumating sila David at ang kanyang mga kasamahan at gutom na gutom. Kinain nila ito at hindi ito naging labag sa batas sa panahon ng lumang tipan. Sapagkat maliwanag po, ito ay sa Deuteronomy chapter 23 verse 25, the law states that a foreigner, a poor, they are allowed to take some food. Just like in the aspect of Ruth in the field of Boaz. At kagaya rin po nung nangyaring kaganapan kay David at sa kanyang mga tauhan. At yun ang primaryling ginawa ng mga alagad ni Kristo. Na hindi sila nagnakaw, hindi po sila inakusahang nagnakaw, kung hindi pinapakita lang ng Panginoong Kristo sa mga pariseyong ito na ang ginawa ng kanyang mga alagad is a work of necessity. Ito po ay isang gawain ng may pangangailangan. It is a work of necessity na sa araw na yun, kailangan nilang gawin ang isang mahalaga at pangangailangang bagay. In verse 8 as well, another principle is being corrected by Christ. Kung yung first 5 verses is about the work of necessity, verse 6 to 11, it is about the works of mercy. Gawaing hindi maaaring pagpaliban at gawaing lubhang pangangailangan. Ano ang sabi ng Panginoong Kristo nung kanyang alam? No, take note in verse 8. Ano sabi ng verse 8? But Jesus knew their thoughts. Batid ni Kristo ang lumarlo sa isip ng mga pariseyong ito na nagmamatsyag sa kanya kung pagagalingin niya ba ang taong itong may karamdaman sa araw ng Sabat. Kaya nga, tinanong niya ang mga tao, o particularly ang mga religious leaders na ito. Ang tanong niya in verse 8, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm? Is it lawful on the day of Sabbath to save life or to destroy it? Ang punto lang pinapakita rito ng ating Panginoong Kristo, He was making an argument that the work of mercy as well as the work of necessity is permissible on Sabbath day. As a matter of fact, if we are going to have a survey in the 4 Gospels, we will find out on different occasions, Jesus performed the works of mercy on the Sabbath day. Hindi lamang po itong account na ito sa Luke chapter 6. Meron pong account sa Mark chapter 1, pinagaling ni Jesus ang isang demon-possessed man on Sabbath day. Meron po sa Luke 13, a woman who has been suffering, bleeding for years, Jesus healed on the Sabbath day. Luke 14, another man was healed on the Sabbath day. John 5, verse 16, isang lumpo ang pinagaling ni Jesus sa Sabbath day. So dito pinapakita lang ni Jesus that works of mercy and works of necessity, particularly works of mercy, ay isang lehitimong gawain sa araw ng pamamahinga. But look at the reaction of the so-called guardians of Sabbath. Look at the reaction of these very people who are, quote-unquote, holy, religious, quote-unquote, people who are well-versed of the Scripture. Look at their reaction.
Please focus your attention in verse 11. And what does verse 11 says? But they. Who are this they? Who are this pronoun they? The religious leaders. The so-called guardians of Sabbath. But they were filled with fury. With rage. Galit. Na ngayon ay naiintindihan na natin yung tinatawag na term na road rage. Na yung taong gumamit ng barel, sinabi niya, pinagtulungan ako, binugbog ako. Hindi naman kagad aking binunot ang baril at namaril ako, kung hindi, tatlo sila, pinagtulong-tulungan ako, tagdilim ang aking paningin. It was the rage. And that is the same verse. That's the same vocabulary. But they were filled with rage. And look at the next verse, next sentence. And discuss with one another what they might to do Jesus. Bakit po? Turn your Bibles in Numbers chapter 13. Numbers chapter 13 verse 35. Numbers 13. Oh, I'm sorry. But there is a section, I missed the text. Sabbath breaking in the Old Testament is punishable by death. Yung hindi ka mag-observe ng araw ng Sabbath sa Old Testament, they can stone you to death. At yun yung mindset nitong mga Pharisees na ito. Kaya, sabi sa verse 11 ng Luke chapter 6, pinagpaplanuhan nila. They are discussing with one another what they might do to Jesus. Because of that Old Testament verse na ang isang taong lumabag sa Sabat, sa araw ng pamamahinga, ay pwedeng akusahan at litisin at patayin. So yan po yung pagpapaliwanag na nais kong gawin dito sa mga talatang ito. Now, a sermon without application is nothing. Ang mga katotohanan ng ating natutunan at napakinggan at naunawaan at naintindihan ay walang saysay kung wala itong karapat-dapat na paglalapat sa ating kapanahunan. And our fourth point, the concluding lessons. And let me offer you 4 concluding lessons on this particular subject, Sabbath rest or rage. First one, the very first lesson that we ought to draw out as an application and lesson from this particular section, beware of parasaic mentality. Dapat tayo ay maging maingat na baka bit na natin, baka dala-dala na natin, o baka suot-suot na natin ang cloak, yung balabal ng pagiging isang pariseo. Na meron na tayong attitude sa ating kapwa kapatid, a little bit holy thou art attitude. Hindi dahil sa buong 2024 ay kumpleto ang attendance mo for the next 52 Sundays or Lord's Day. You have already a spying eye sa isang kapatid. At maaaring you are already wearing a cloak of a Pharisee. And you take as if that you are a guardian of Sabbath. And you express rage rather than rest. Mag-ingat tayo to easily pass judgment on others for other non-observing the Sabbath day.
How easily for us to compare ourselves with other brethren. The famous verse in Romans chapter 12, verse 10. The very first part of the verse. Anong sabi? Who are you to pass judgment on others? But why do you pass judgment to your brother? Mag-ingat tayo mga kapatid, na dahil sa maaaring disiplinado ka sa araw ng Sabat, which is good and commendable, pero mag-ingat ka na baka naman matulad ka sa mga Pariseyong ito, na binibilang mo yung mga mali na kanyang ginagawa sa araw ng Panginoon. And that's the first lesson. The first warning. Beware of Pharisaic mentality. But I want to be fair. I want to be fair for those who are disciplined, to those who are committed in observing the Lord's Day. The first lesson is for you. However, I want to be fair. For those who are missing the Lord's Day, here's the lesson for you. Do not abuse the kindness of the Lord by your too much excuses. You excuse yourself, and clothing, it is a work of necessity. It is a work of mercy. How often you frequently compromise and you relax to the point of saying, works of mercy to eh. Works of necessity ito. You even come to a point that you've already lost the distinction. What is necessary and what is mercy? I just want to be fair. Both to a discipline and to a non-discipline. Both to the discerning and to the non-discerning. Keep it in your mind. You are still living in the sinful world. And there are remaining sins in your heart. The sin of slothfulness. The sin of compromise. The sin of syncretism. Whether you admit it or not, you have that problem. You have a problem with self-discipline. You have a problem with your punctuality and with your time. And you just clothe it with your reasons of excuses of your absences. But look at verse 8 again. Luke chapter 6 verse 8. Keep in mind, Jesus knew your thoughts. Ano mang excuses ang sabihin ninyo sa inyong mga church leaders? Ano mang text ang sabihin ninyo? Pastor, masama pakiramdam ko. Pero alam ni Kristo, hindi masama pakiramdam mo, tinatamad ka lang. Tatanggapin niya ng iglesia, tatanggapin niya ng liderato ng iglesia. Pero hindi makakalampas yan sa kaisipan ni Kristo. For Jesus knew your thoughts. You can get away with your church leaders. You can get away with the guardians of so-called, the guardians of Sabbath in the church. But brethren, always remember, you cannot get away with your lies, with your slothfulness, with Christ. Jesus is the Lord of the Sabbath. Pananagutan mo yan. Therefore, you honor and acknowledge Him on His day, for it is not your day. Kulang pa ba ang 6 na araw? At pati ang isang araw na dapat sa Kanya ay kukunin mo pa? Let's go back to the reason of this Sabbath rest. It is a memorial of creation.
For we are created in the image of God. We are benefiting from the creation of God. That's why you have work. There are raw materials for your business so that you can provide food for the table for your family. But also it is a memorial of redemption. Kaya nga kung ikaw ay isang Kristiyano, mas mabigat ang iyong pananagutan at tungkulin kaysa sa isang taong hindi Kristiyano. Kasi ang tungkulin niya, maging memorial lang niya, i-remember niya lang yung paglilikha ng Diyos. Na meron siyang pakinabang, nakikinabang siya sa kreasyon ng Diyos at ito'y nagiging sustenance sa kanyang pang-araw-araw na gawain at para sa kanyang pamilya. Subalit, the moment na siya'y nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, God delivers him, God redeem him, mas lalong bumibigat ang kanyang obligasyon at kanyang pasasalamat at tungkulin upang papurihan, sambahin, igalang ang araw ng Panginoon. Christ died for sinners like you and me. He redeemed us from slavery. He redeemed us from the pit of hell. And He has given us 6 days for ourselves to enjoy. By why is it? Why is it the very single day for the Lord, we keep on robbing Him? We rob the single day for Him. Is this how we repay Him for His goodness? Is this the way we repay Him in His kindness? So I just want to be fair. There's an application for a disciplined believer who is observing the Lord's Day. But there's also an appropriate lesson and application for those who frequently miss observing the Lord's Day. Third lesson. The works of necessity and works of mercy are expected on us on the Lord's Day. Inaasahan, marapat na gumawa ng gawain ng pangangailangan at hindi maaaring ipagpaliban sa araw ng Sabat ng Panginoon. Hindi ba works of necessity and works of mercy ang imbitahan mo ang iyong unbelieving relatives, loved ones, na dumalo sa gawain ng Panginoon upang makapakinig ng salita ng Diyos? Because faith comes by what? By hearing of God's word. We invite our loved ones, our friends, our relatives to listen God's word. On our gospel hour service, on our morning worship service, we ask our friends and relatives to join us in worship. Because through the ordained means of preaching, lost sinners will be saved. Mas operative ang pagkilos ng Diyos at ang banal na Espiritu kapag isinasagawa natin ito sa mismong itinakda niyang araw at panahon at okasyon. Lost sinners will be saved. Believers will be edified on this particular day. And these are works of necessity. These are works of mercy. We must exercise spiritual discipline. It's up to you to grow in distinguishing, to discern. Is it legitimate works of mercy? Is it legitimate works of necessity? We must grow. You must grow as Christians. Lumalago ka ba talaga bilang isang Kristiyano sa usaping ito na you can discern what is your priority on the Lord's Day? Fourthly and lastly, the Sabbath day is not just a date, but is a state, a condition. Keeping the Lord's Day with a delight. Hindi lang po ito yung, sige, nakasamba na ako, Panginoon, ha? Tapos na yung obligasyon ko. Ikaw naman yung obligasyon sa akin ngayon, pagpalain mo ako, ha? O yung kailangan ko, yung kahilingan ko, ibigay mo, ha? Ganyan ba ang ating estado ng pag-iisip pag ikay sumasamba?
Dala-dala mo pa rin ba ang pagiging bagahe ng Roman Catholic mo na sisimba ka ng 9 mornings, simbang madaling araw, kukumpletuhin mo yung siyam. Para pagdating sa kaduluduluhan, pagdating ng Pasko, yung gusto mong makahilingan, pagkaloob sa iyo ng Diyos. How selfish it is. Let me suggest yung aklat ni Bruce Ray in Keeping the Lord's Day with the Delight. He said, we ought to keep the Lord's Day holy. This means we set apart. 6 days you will work, 1 day you will rest. Kung meron kang ginagawa mula Lunes hanggang Sabado, dapat pagdating ng Linggo, kakaiba ito. And that is distinct, that is holy. You set apart. Hiwalay ito. It is a time for rest, but it is also time to ensure worship. Kaya ka pinagpapahinga sa iyong trabaho para mapaglaanan mo ang pagsamba at paglilingkod. It is a time of spiritual refreshment through the ministry of the church and to the brethren. It is a time to serve the Lord in the church. Huwag mong akalain yung groupings natin, ng paglilinis, yung pagluluto. Hindi pag-aalila ito, pagkakataon ito ng paglilingkod sa kapwa, sa kapatiran at sa Panginoon. It is an act of service to the Lord and to the church. That's why we are keeping it holy. Secondly, keep it honestly. Romans chapter 14 verse 10. Kung yung unang verse ay sinasabi doon, huwag kang magpasa ng paghatol sa iyong kapatid. Yung second part ng verse 10, for we will stand before the judgment seat of God. Kung yung unang bahagi ng Romans 14:10, huwag kang maghahatol sa isang kapatid, yung pangalawang verse naman ay para sa atin. Pananagutan mo ang iyong ginagawa. Every knee shall bow, every tongue shall confess, and each one will give an account to God sa mga ginagawa natin. Kaya nga, balanse yung aplikasyon natin. Sa mga regular na talagang may discipline in observing the Lord's Day, beware of parasaic mentality. However, those who are frequently missing the Lord's Day, there's an applicable lesson for you. Do not abuse the kindness of the Lord. To the point na hindi mo na ma-discern. Ito ba'y work of mercy o ito'y work of necessity? And that's how to keep it honest. You have to be honest to yourself. Hindi tayo gagawa ng batas dito na ito mga bawal na dapat gawin sa araw ng Sabat, sa araw ng pahinga. No. It's between you and the Lord. You have to grow in discerning things. You have to prioritize Him on this particular day. Thirdly, ang suggestion ni Bruce Ray na Pastor Nicholas Alford, ng ating preacher last February 5, keep it happily. Nagiging masaya ka ba kapag ikay nag-o-observe ng araw ng Panginoon? Yung joyful disposition na sasamba ka, you will have fellowship with the brethren, o pabigat? Naku, istorbo naman sa trabaho ko to, istorbo sa pag-aaral ko to. Ang haba-haba pa ni pastor mag-sermon. Maagat hapon pa, hindi pa pwedeng half day lang, hindi pa pwedeng 2 hours lang, tama na, nakasimba na naman. Bakit ba sa inyong mga Reformed Baptist, whole day kayo sumamba sa Panginoon? Una sa lahat, hindi namin utos yun. Utos ng Panginoon yun. Do you train yourself? Do you prepare your body? Do you prepare your mind, your spirit on Saturday night in order to have a fruitful and vibrant Lord's Day? Do you possess a joyful disposition in coming in the assembly of God's people? O ang aura mo, sambakol ng mukha. Bago ka pa umakyat, baka makapasok ka dyan yung mukha mo mukhang napipilitan.
Nakahawa ka pa. Nakatisod ka pa. Di mabuti pang di ka na pumunta. Nagkasala ka pa. Fourthly and finally, it's not only to keep it holy, to keep it honestly, to keep it happily, but finally, keep it humbly. If you don't, the problem, the viral video that happened last Sunday, kung yung driver ng SUV at yung nagmomotor, yung mag-amang nagmotor, they observed the Lord's Day, walang aksidente nangyari last March 30. If they observed the Lord's Day na hindi sila nag-joyride, nagpunta doon sa Maracay, papuntang Maracay na kung saan every Sunday na lang joyride ng mga nagtatrabaho. Walang nangyari barilan. Walang road rage. Walang namatay. Walang nakulong. Walang nangulila. Kung sila man ay sumunod lang sa isang simpleng, ordinaryong utos ng Diyos. And there are times tinuturuan tayo ng Diyos dahil sa katigasan ng ating ulo. There are times we learn precious things the hard way. Gauge yourself. Examine yourself. Are you excited waking up for a company outing rather than waking up for worship? There are 42 Lord's Day in a year. Do you show up every Lord's Day? Or you show up every once in a month? Or every other month? And yet you expect you have a spiritual, vibrant Christian living. You will expect you are winning your daily struggles in life. Kung hindi ka nakikipag-fellowship sa mga kapatiran, kung hindi ka nag-o-observe ng araw ng Panginoon, ini-expect mo ba lalago ka sa pananampalataya? Magiging matibay ka sa pakikipaglaban sa kasalanan na tukso? Nawa, mga kapatid, suriin mo ang iyong sarili sa liwanag ng katuruan ng salita ng Diyos. At ang ating attitude sa araw ng Panginoon ay may laging koneksyon sa estado ng iyong kaluluwa. Ulitin ko. Ang iyong attitude sa pag-o-observe sa araw ng Panginoon ay merong maliwanag na koneksyon sa estado ng iyong kaluluwa. If your body is sluggish on Sunday or full of energy and active and alive, all of these things, just a state of your spiritual soul. At sa mga hindi pa may ugnayan kay Kristo, hindi ka taka-taka. You don't have the seal to observe the Lord's Day. I-observe mo lang siya when your schedule fits. Wala akong gagawin sa araw na ito. Wala akong imbitasyon. Wala akong pupuntahan. Magsisimba ako. If that is the kind of priority and aptitude towards the Lord's Day, it is also a reflection that you are far away from God's kingdom. Nawa maging hamon sa atin ang mensaheng ito. Gisingin kung kinakailangan. Turuan kung kinakailangan. Ma-rebuke kung kinakailangan. Let everyone examine himself according to the preached word. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, mangusap ka sa bawat isa ayon sa pangangailangan ng aming mga kaluluwa. At magbigay luwalhati sa iyo, O Diyos, ang pangangaral ng iyong salita. Magpatibay sa mga kapatid na nangangailangan at magligtas sa kaluluwang wala pang ugnayan kay Kristo
kung kinakailangan. Sa iyo ang lahat ng papurit, karangalan sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Maglaan po tayo ng ilang saglit sa para sa alala sa ating mensahe na narinig sa umaga. Maraming salamat, Pastor, sa pangangaral ng salita ng Diyos at maraming salamat higit sa lahat sa Panginoon sa muli niyang pagpananariwa at pagpapaalala sa atin ng prinsipyo ng araw ng Panginoon. Na ito'y commemoration ng kanyang creation at pag-aalala ng kanyang pagliligtas din naman sa atin. Na ito'y hindi sa yung act natin ng pagsunod, pag-observe ng araw ng Panginoon, kundi more so sa ating attitude. No? Tayo ba'y sumusunod sa kagustuhan, kautusan ng Diyos na banalin ang araw na ito, happily, humbly, joyfully. No? Salamat sa Diyos sa mga katotohanan. Sana ay lalong napagtibay yung ating kagustuhan, desire, pag-ibig na sundin ng Diyos at mahalin ng kanyang araw, yung kanyang araw ng Panginoon. At katulad din naman ang ating kaligtasan na hindi sa pamamagitan ng ating kamay, no? Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi yung ating kaligtasan ay dahil sa natapos na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa pagbububo ng kanyang dugo. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan at kapayapaan sa Kanya. Kaya nga po, tayong lahat ay tumayo at awitin natin ang huling hymn sa umagang ito, Not What My Hands Have Done. Sa hymn 403 po, nung ating mga Trinity hymnals, no? Kung Not What My Hands Have Done. Tayin lang po natin habang inaayos yung accompaniment. Siguro pwede ng acapella, no? Not what my hands have done can save my guilty soul.
Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng mga mensaheng ating narinig at natutunan sa umagang ito at ang pag-ibig ni Kristo na kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo upang maging kahalili at kapalit sa ating mga pagkakasala. At sa banal na Espiritu na siyang magtuturo at maglalapat ng mga katotohanan at maintindihan natin ito at maipamuhay sa darating na mga linggo at araw sa ating mga buhay. Ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po yung mapusandali sa ating mga announcement. Uli, marami pong salamat sa... We have visitors from our sister church.